Makalipas ang ilang linggo, narating na nga nila ang pinakadulong parte ng Jimalalud. Doon nila nasipat ang isang bundok na natatangi sa lahat ng kanilang dinaanan, na parabang merong isang namumuhay roong makapangyarihang nilalang. Paglalarawan ni Pipeng sa bundok na yon, hitik na hitik ito sa mga hayop at maging sa mga punong bibihira lamang makita sa ibang lugar. Marami din doong ibong nagsisiliparan at napakaraming mga insektong gumagapang sa bawat lugar. Pagsipat dito nila Pipeng, tila ba nawala ang kanilang pagod at mga sakripisyo dahil sa ganda ng tanawing kanilang nasilayan. Maging si Ato noon ay halos napangangana, gawa ng yun ang unang beses na makasilay siya ng ganoong kahiwagang lugar. Sa pagtapak nila sa paanan ng bundok, bigla namang bumungad sa kanila ang isang napakabangong amoy na bumabalot sa lugar. Pagpatak ng 3:00 ng hapon noong mismong araw, muli na naman nilang narinig ang tunog ng plautang parabang nanggagaling sa hanging sumisimoy sa bawat puno. Raha, ito na marahil ang lugar ng ermitanyo. Mag-iingat kayo. Naaamoy kong maraming engkanto ang umaaligid sa paligid. Wika ng bathala. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paggabay niya sa 2 antingero upang magawa nilang matahak ang daan patungo sa lugar na kanilang hinahanap. Habang binabagtas nila Pipeng ang daan, marami nang lumalapit sa kanilang iba't ibang uri ng mga nilalang upang sila ay iligaw. Hindi naman nagagawa ng mga ito ang kanilang nais dahil sa maigi yung pinipigilan ng kanyang gabay sa pamamagitan ng pagpaparamdam nito ng kanyang presensya sa mga engkantong nasa paligid. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang gitnang bahagi ng bundok na kung saan meron silang nakitang isang kubong pinaliligiran ng napakaraming insekto. Karamihan sa mga ito ay bubuyog at mga alitaptap at ang iba naman ay mga kulisap. Medyo may kalakihan din ang kubong yun at meron itong maliit na hardin di kalayuan sa kinatatayuan ito. Marami ding puno sa lugar na maaaring pinamamahayan ng mga insekto. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nakita ang isang usok na nanggagaling sa kusina ng kubo na siyang nagkumpirma sa kanila na merong taong naninirahan sa lugar na yon. Nang masipat ito ni Ato, agad din naman itong tinawag ang pangalan ng ermitanyo sa pagbabakasakaling yon ang taong naroon. Ermitanyong Turan! Ermitanyong Turan! Tao po! Wika ni Ato. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpigil naman sa kanya ni Pipeng sa kadahilan ng hindi pa sila sigurado kung ang ermitanyo nga ang namamahay sa lugar na yon. Hindi rin kasi inaalis ni Pipeng ang mga posibilidad na maaaring isang mataas na mambabarang ang nakatira sa lugar dahil sa napakaraming insekto sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nilang dalawa nang biglang lumabas ang isang matanda na nakasalakot ng hinabing dahon ng anahaw. Meron din itong dalang tungkod at uugod-ugod na ito kung maglakad. Oh! Mabuti naman at napadalaw kayo sa aking mumunting kubo. Wika ni Ermitanyong Turan. Nang masipat ni Pipeng ang sinabi nito, dahan-dahan naman silang naglakad papalapit sa ermitanyo. Manong, pasensya na ho sa distorbo. Pwede ho bang magtanong? Kayo ho ba si Ermitanyong Turan? Wika ni Ato. Oh, ako nga si Turan.
Bakit? Anong kailangan nyo sa akin? Halika kayo! Pumasok kayo sa kubo. Doon natin pag-usapan ang mga bagay na nais ninyong malaman. Sagot naman ng ermitanyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtalikod naman ito sa kanila upang bumalik na sa kanyang kubo. Pagsipat nila Pipeng sa likuran nito, doon bumungad sa kanila ang nakasukbit na kawayan na merong mga butas sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Ermitanyong Turan, matanong ko lang, kayo hubang nagpapatugtog ng plauta kapag hapon at umaga? Tanong ni Pipeng habang sila ay naglalakad. Oo, nagpapatugtog ako. Pero dito lamang sa pamamahay ko. Alam mo kasi iho, magmula noong bata ako, nakahiligan ko na ang magpatugtog ng plauta. Sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig nila Pipeng ang sinabi nito, doon na nila nakumpirma na si ermitanyong Turan nga ang naglilikha ng tunog ng plauta. Ang tanging ipinagtataka lamang nila noon ay kung bakit nagagawang makarating ng tunog na yon sa napakalayong lupain ng kanilang lugar. Sa paglapit nila sa bahay nito, doon nila nakita ang iilang mga engkantong tagapagbantay ng kubo. Paglalarawan ni Pipeng sa mga nilalang na yon, maihahalin tulad mo ito sa kabayong merong balahibo ng tandang na kulay puti. May palong din ito sa ulo at meron itong mga kukong parang sa agila. Napakabangis nito kung titingnan, na parabang kaya nitong lumapa ng kahit na anong nilalang kapag nakaramdam ito ng panganib. Huwag kayong mabahala. Mga mababait yan. Nanggaling pa yan sa kabundukan ng Sierra Madre. Wika ng ermitanyo. Nang marinig nila Pipeng ang sinabi nito, pinili na lamang nilang pumasok ng hindi umiimik. Pagpasok nila sa pamamahay ni ermitanyong Turan, bumungad sa kanila ang napakagandang sala kung saan napakaraming mga engkanto ang naroon. Karamihan sa mga ito ay mga laman lupa na siyang nakakatuwang ng matanda sa lahat ng kanyang gawaing bahay. Nang tuluyan na silang makapasok sa loob ng pamamahay ni ermitanyong Turan, doon na inilahad ni Pipeng kung ano ang kanyang kailangan. Nagpakilala din siya sa matanda at kung ano ang kanyang ginampanang tungkulin sa kanilang baryo. Inaasahan ko na ang pagdating mo, iho. Nasa sinapupunan ka pa lang noon ng iyong ina. Alam kong darating ang oras na ito. Wika ni ermitanyong Turan. Sino ho ba kayo? Ano ho ba ang koneksyon niyo sa pagkatao ko? Koneksyon? Marami akong koneksyon sa dati mong buhay, Pipeng. Nanilbihan ako sa iyo noong nakaraan bilang isa mong punong tagapayo. Sa ngayon, kaanib naman ako ng samahan na itinayo ng isang babaeng taga Mindanao. Masyadong mahaba kung ipapaliwanag ko pa. Dagdag pa nito na may kakayahan din siyang maglakbay sa iba't ibang panahon upang pagsilbihan ang mga papausbong na pinuno na maglilipol at makikidigma sa mga demonyo. Nang marinig nila Pipeng ang sinabi nito, ay mas lalo pa silang humanga sa ermitanyo. Maging si Ato noon ay halos mabaliw na nang malaman niya ang lahat na ipinagtapat nito sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga inilahad ni Pipeng ang kanyang pakay sa ermitanyo. Ermitanyong Turan, naparito ho kami para humingi ng tulong sa inyo. Ang kaibigan ko ho kasi medyo malubha na ang karamdaman dahil sa sumpa ng tiray na kanyang nakuha sa digmaan. Walang bisa ang tubig na nagpapagaling ng kahit na anong uri ng karamdaman, kaya wala na kaming pagpipilian kundi lapitan ka. Nanlulumong wika ni Pipeng.
Nang marinig ito ng ermitanyo, agad naman itong tumayo at lumapit sa kanyang kinauupuan. Tiray baka mo. Mabutit ako ang nilapitan mo. Bueno, nasaan ang kaibigan mong yan? Tanong naman ni ermitanyong Turan. Nasa kansalakan ho, Ginoong Turan. Napakalayo pa po ng nilakbay namin para lamang kayo'y puntahan. Sagot ni Pipeng. Nang marinig ito ng ermitanyo, agad din naman itong nagpresenta upang tunguhin sa lalong madaling panahon ang kaibigan ni Pipeng. Dahil sa kakarating lamang nila noon sa lugar, kung kaya't ninais na lamang nilang ipagpabukas ang kanilang pagbalik sa tahanan ni Tandang Romar. Naging pabor naman ang desisyong yon para kay Ato sa kadahilan ng napakarami niyang nais malaman sa ermitanyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, doon nila nalaman ang sikreto nitong pinakatago-tago. Ayon kay ermitanyong Turan, na kaya naririnig ang kanyang plauta sa iba't ibang dako ng lupain dahil sa meron itong basbas ng kalikasan. May mutya ding nakapaloob sa kawayang yon na siyang nagiging sanhi upang tumagos sa bawat punong nakakarinig ang napakagandang tinig na nanggagaling sa kanyang plauta. Dagdag pa ni ermitanyong Turan, ginagawa niya palagi ang bagay na yon upang ipaalala sa lahat ng tao at nilalang ang kagandahan ng mundong ating pinamamahayan. Yun din ang pamamaraan ni ermitanyong Turan para makaramdam ng kapayapaan sa lugar na kanyang tinitirhan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, maaga naman silang nagpahinga upang makapaghanda sa nalalapit nilang paglalakbay kinaumagahan. Peng, di ako makatulog. Gising ka pa ba? Tanong ni Ato. Oo, To. Gising pa ako. Ba't hindi ka makatulog? Ang ayos-ayos na ng higaan natin. Sagot ni Pipeng. Sino ba naman, Peng, ang makakatulog Marami kasing bumubulong sa isip ko Nang marinig ito ni Pipeng, agad naman niyang pinakinggan ang buong paligid. Sa pagramdam niya sa loob ng kubo ni ermitanyong Turan, doon niya narinig ang mga mahihinang bulong ng matanda. Dala ng kuryosidad, ninais ni Pipeng na lumabas ng kanilang silid upang tingnan ang salang tinutulugan ng matanda. Pagsipat niya sa salang yon, bumungad sa kanya si ermitanyong Turan na nakapikit habang nagbibigkas ng mga katagang hindi niya maunawaan. Sa likurang bahagi nito, naroon ang iilan sa kanyang mga alagang engkanto na nagsasayaw sa bawat pagbigkas niya ng mga buhay na kataga. Maya-maya pa, bigla namang nagwika si ermitanyong Turan ng, Matulog na kayo, iho. Malayo pang lalakarin natin bukas. Hayaan niyo lang ako. Isa ito sa mga responsibilidad na kailangan kong gampanan bilang ermitanyo. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, agad naman niyang sinara ang kortinang naghihiwalay ng kanilang silid at sala. Sa pagsapit ng umaga noong mismong gabi, maaga pa nilang nilisan ang tahanan ni ermitanyong Turan. Halos wala na sila noong sinayang na oras, gawa ng masyado umanong delikado sa kaibigan ni Pipeng ang patuloy na pagkapit sa kanya ng sumpa ng mga tiray. Ilang araw lamang ang lumipas, narating na nga nila ang baryo nila Ato. Hindi na pinilit ni Pipeng na sumama ito sa kanila dahil sa ayaw na niyang ipapasan kay Ato ang mga responsibilidad ng kanyang angkan. Nang nilisan na nila ang baryong yon, muli na namang nagpatuloy silang dalawa pabalik sa lugar ng kansalakan. Habang papalapit na sila sa baryo ni Tandang Romar, doon na dahan-dahang nararamdaman ni ermitanyong Turan ang kakaibang simoy ng hangin sa paligid. Iho,
Mukhang hindi pa tapos ang sigalot sa lugar na ito ah. Sigurado ka bang talagang nalipol mo na ang mga tiray? Tanong ni Ermitanyong Turan. Sigurado ho ako, Ginoong Turan. Kitang-kita ho ng aking mga mata kung papaano naagnas ang kanilang pinuno. Kung meron mang natira sa lahi niya, sigurado akong hindi yun makakapagbigay ng panganib sa seguridad ng baryo. Sagot ni Pipeng. Huwag mong maliitin ang mga tiray, Pipeng. Alalahanin mo, sila ang pumatay sa mga magulang mo. Kahit bata pa ang mga yan, kahit babae pa ang iilan sa kanila, masyado pa rin silang mapanganib sa mga ordinaryong tao. Sagot naman ang matanda. Habang patuloy silang nag-uusap, panay naman ang kanilang ginagawang paglalakad patungo sa bahay ni Tandang Romar. Nang marating na nila ang tahanan nito, dali-dali namang pumasok si Pipeng upang ipagbigay alam sa kanyang mga kaibigan ang kanyang pagbabalik kasama ang ermitanyo. Pagrinig ni Tandang Romar sa boses ni Pipeng, agad naman itong napalabas sa kanyang silid na kung saan naroon nakahimlay si Ungkoy. Oh, Pipeng! Buti naman at napaaga ang iyong pagbalik. Salamat sa Diyos at dinining niya ang aking panalangin. Wika ni Tandang Romar. Matapos nilang mag-usap, agad namang pumasok si Pipeng sa silid na kinaroroonan ni Ungkoy. Si Tandang Romar naman noon ang kumausap ng masinsinan sa ermitanyong kanyang kasama. Pagpasok ni Pipeng sa kinaroroonan nito, ay halos hindi niya maiwasang manlumo sa kanyang mga nakita. Ang Ungkoy na kilala niya noon ay napakalayo na sa kaanyuan nito dahil sa labis na pamamayat ng kanyang buong katawan. Naghahabol hininga na din noon si Ungkoy at halos mangitim na ang buong balat nito. Lubog na din ang kanyang mga mata at halos hindi na ito gaanong nakakakita. Dahil sa mga nakita noon ni Pipeng, tanging panlulumo at pagkaawa na lamang ang kanyang naramdaman para sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Kaungkoy, naririnig mo pa ba ako? Pakiusap, lumaban ka. Ayoko nang mawalan pa ng kaibigan. Wika ni Pipeng. Ayos lang ako, Pipeng. Lumalaban din naman ako. Huwag mong isipin na kasalanan niyo ni Tandang Romar kung ano nangyari sa akin. Kakapos-kapos na hiningang sagot ni Ungkoy. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-abot naman ni Ungkoy ng kanyang mga kamay sa kinaroroonan ni Pipeng. Dali-dali naman itong inabot ni Pipeng nang mapagtanto niyang nais siyang hawakan ng kanyang kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang pumasok si Tandang Romar at si Ermitanyong Turan. Meron itong daladalang mga itim na ugat na binunot lamang sa likod ng kanilang bakuran. Iho, lumayo ka na muna dyan. Uumpisahan ko na ang pagpapagaling sa iyong kaibigan. Wika ni Ermitanyong Turan. Matapos nitong makapagsalita, ay siya namang paglapit nito sa higaan ni Ungkoy habang patuloy na nag-uusal. Hinayaan lang naman nila Pipeng na gawin ng ermitanyo ang kanyang nais sa pagbabakasakaling magagawa pa nilang maagapan ang karamdaman ni Ungkoy. Sa pagpapatuloy ng gamutan, doon nila nasipat ang bawat hakbang na ginagawa ni Ermitanyong Turan sa kanyang panggagamot. Ayon kay Pipeng, na ang lahat ng ugat na dala nito papaloob sa silid ni Ungkoy ay dinurog niya sa mismong higaan nito habang patuloy na iniihipan ng mga usal. Sinasabayan niya din ito ng pagtawas sa pamamagitan ng tubig at asin. Kumuha din ng kakarampot na tubig si Ermitanyong Turan sa garapong palaging daladala ni Pipeng
upang mas lalo pang mapabisa ang kanyang ginagawang ritual. Matapos itong gawin ng ermitanyo, agad din naman niyang inihalo yon sa mga durog na ugat at walang pagdadalawang isip na pinainom kay Ungkoy. Maniwala kayo o hindi, matapos itong inumin ni Ungkoy, bigla na lamang itong sumuka sa kanyang higaan ng likidong kulay itim na halos kasing baho na ng mga patay na hayop. May mga sumasabay din doong uod at lintang kasing laki na ng daliri ng tao. Matapos itong maisukan ni Ungkoy, doon na ito dahan-dahang nakaramdam ng kaginhawaan. Hindi lang sumpa ang dumapo sa kaibigan ninyo. May kasama pa itong pambabarang na ginamitan ng isang mataas na aral ng kaliwa. Duda ko kung sino man ang may gawa nito. Sinisigurado niyang maghihirap ang kanyang biktima at dadanas ng kapangipangilabot na sakit. Wika ni Ermitanyong Turan. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagkuha naman ito ng isang garapong nilagyan niya ng tawas upang matukoy ang nilalang na gumagambala kay Ungkoy. Pagsipat nila Pipeng dito, laking gulat na lamang nila nang bigla nilang makita ang figura ng isang babaeng nakangiti at merong demonyong nasa kaanyuan ng usok. Segundo lang naman ang itinagal ng figurang yon bago mahawi ang lahat ng asin na nagsikumpulan. Matapos nilang masilayan ang ganoong uri ng nilalang, tila ba naging palaisipan para sa kanila ang paglitaw nito. Sa isip kasi noon ni Pipeng, papaanong naging babaeng matanda ang gumagambala kay Ungkoy? Gawa ng lalaki naman ang pinuno ng mga tiray. Wala din sila noong nakitang matandang babae sa digmaan na minsan nilang kinasangkutan. Maya-maya pa, hindi na napigilan ni Tandang Romar ang magsalita ukol sa pangyayari. Ermitanyong Turan, napaka-imposible naman ho ata ng tawas ninyo. Mukhang hindi ho tumutugma sa demonyong aming pinatay mag-iisang buwan na ang nakakaraan. Ang resulta ng inyong pantatawas. Wika ni Tandang Romar. Hindi nagsisinungaling ang tawas, Romar. Kung ano nakita ninyo, yon ang totoo. Marahil ay may iba pang demonyo ang umuunti-unti sa inyong pangkat nang hindi ninyo nalalaman. Dobleng pag-iingat sapagkat sa ngayon, hindi nyo alam ang totoo ninyong kalaban. Seryosong sagot naman ni Ermitanyong Turan. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtigil naman ng kanyang panggagamot upang mabigyan ng panahon si Ungkoy na makabawi. Pinainom na din noon ni Pipeng ang kanyang kaibigan ng tubig na nakuha niya pa sa pinaglagakan ng sibat. Sa pagsapit ng takip silim, naging maayos naman ang kaganapan sa buong paligid. Kasalukuyan sila noong nagpapahinga habang pinakikinggan ang pagtugtog ng plauta ng matanda. Ermitanyong Turan, mawalang galang na ho. Kakain na ho tayo. Paanyaya ni Pipeng. Sige lang, iho. Mauna na kayo dyan. Mamaya pa ako. Sagot naman ng matanda. Matapos nitong makasagot, agad din naman itong ipinagpatuloy ang kanyang pagtugtog ng plauta. Wala nang nagawa noon sila Pipeng kung hindi ang hayaan na lamang ang ermitanyo sa nais nito. Habang nasa kasagsagan sila ng hapunan, laking gulat na lamang nila nang makarinig sila ng kalabog sa silid na kinaroroonan ni Ungkoy. Dali-dali nila itong pinuntahan upang malaman kung ano ang nangyayari. Pagdating nila Pipeng sa silid nito, bigla namang tumambad sa kanilang mga mata si Ungkoy na nagpupumilit tumayo. Pipeng, tulungan mo ako. Nararamdaman ko siya. Kinukuha niya ang kaluluwa ko.
Tulungan mo ako, Pipeng. Mangiyak-ngiyak na wika ni Ungkoy. Matapos nila itong marinig, eksakto namang pumasok si Ermitanyong Turan sa silid na yon. Dali-dali nitong kinalong si Ungkoy habang patuloy na nag-uusal ng mga orasyon. Ang ginawa naman noon nila Pipeng ay ang pag-ihip ng mga palipad hangin sa paligid upang maitaboy ang mga elementong nagtatangkading makisali. Sa pagpapatuloy ng pagkalong dito ni Ermitanyong Turan, panay naman ang pagwawala ni Ungkoy na para ba itong sinasapian. Wala nang naisip na paraan noon sila Pipeng kung hindi ang ipako yun sa sahig sa pamamagitan ng mga buhay na salita. Matapos nila itong gawin, dahan-dahan na nilang nakita ang pagbabago ng boses ni Ungkoy. Ngumingisi-ngisi pa yun habang patuloy na tumutulo ang kanyang laway. Masyado naman kayong nakakasilaw. Magpakita nga kayo. Huwag kayong magtago sa mga usal ninyo. Kung totoong makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran ninyo, harapin niyo ako! Sigaw ng nilalang na nasa kalooban ni Ungkoy. Nang marinig naman ito ni Tandang Romar, agad naman niyang kinuha ang kanyang maliit na patpat sa altar. Dali-dali niya itong inusalan at walang sabi-sabing itinarak sa dibdib ni Ungkoy. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, bigla namang sumigaw ng napakalakas ang nilalang na para bang labis itong nahihirapan. Ano? Masakit ba? Gusto mo ding idiin ko to sa kaluluwa mo? Susunugin kita at wala akong ititira sa'yo. Galit na wika ni Tandang Romar. Pasensya ka na, Tanda. Walang epektong mga usal mo sa kapangyarihan ko. Pagmamay-ari ko na ang katawang ito. Hindi nyo na ako magagawang paalisin dito. Sagot naman ng nilalang. Nang marinig nila Pipeng ang sinabi nito, doon na sila dahan-dahang gumawa ng hakbang upang pahirapan ang nilalang. Nag-isip na dinoon ng paraan si Ermitanyong Turan sa kadahilanang hindi basta-basta ang kanilang kinakaharap. Ang labis pa nilang ipinagtataka noon ay kung bakit nagawang pumasok ng nilalang na yon sa katawan ni Ungkoy kahit hindi pa naman nila ito tinatawag. Okay, may pupuntahan lang ako saglit. Tapos siguro mga 1 hour, 2 hours, 3 hours, depende kung gaano katagal doon. After nun, ilalapag ko na kagad yung 18 para hindi kayo mainip. Yun lang. Grabe, ang angas na nito. Isipin nyo, 2 batikang manggagamot. Pero teka lang, balikan ko lang. Pinaka nagpakilabot sa akin dito, yung miyembro si Ermitanyo dun sa samahang itinatag ng babaeng taga Mindanao. Grabe, kilabot ko ron. Pero mamaya, yung 18, sunod kagad natin. Marami pang mangyayaring revelasyon dito. Yun lang. Salamat.